can conquer the grave. Love that can move the mountains, yeah, knows me by name. Come on, this is the unbreakable love of the Lord. Come on, let's sing. It's unbreakable. It's undeniable. Nothing will ever separate us. Your love is higher than the skies above. Your love is wider than what I could dream of. Your love is deeper. It's the greatest of all. Again, how beautiful is love. You lay down your crown, surrender your throne in heaven, so that I
above. Your love is wider than what I can dream of. Your love is deeper. It's the greatest of all. Come on, let's worship. Love the Lord for us. Your love is higher than the skies above. Your love is wider than what I can dream of. Your love is deeper. It's the greatest of all. Higher, Lord. Your love is higher than the skies above. Your love is wider than what I can dream of. Your love is deeper. It's the greatest of all. It's the greatest of Just feel the love of the Lord. It's higher, wider, deeper. So much, let's worship the Lord for His love, the greatest love. We wanna thank you, Lord. How awesome is your love. Oh, palakpakan natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Hi everyone, Kenji and I will be singing a song for you. If you know the song, sing along with us. Don't lose your way with each passing day. You've come so far, don't throw it away. Keep believing, dreams are for weaving, wonders are waiting to start. Leave your story, fade up in glory, hold to the truth in your heart. If we hold on together,
hold on together. I know our dreams will never die. Dreams see us through to forever. As high as souls can fly, the clouds roll by. For you and I. Amen. Praise the Lord. Ruth chapter 1, verses 16 to 19. But Ruth replied, "Don't ask me to leave you and turn back. Wherever you go, I will go. Wherever you live, I will live. Your people will be my people, and your God will be my God. Wherever you die, I will die, and there I will be buried. May the Lord punish me severely if I allow anything but death to separate us." When Naomi saw that Ruth and had her heart set on going with her, she gave in. Verse 19, so the two of them traveled on together to Bethlehem. So the two of them traveled on together to Bethlehem. Sabi nga po natin, together. So the two of them traveled on together to Bethlehem. So welcome po sa second installment ng ating brand new series ngayong buwan ng February entitled Unbreakable. A long and lasting relationship. Alam niyo po, during this pandemic, nagtataka yung mga tao, bakit kung kailan nagsama-sama sa loob ng bahay, dun pa tumaas yung divorce rate. Dun pa tumaas yung separation rate. Bakit kaya dun pa tinawag na year of separation, year of breakup? At sinabi nila na maraming mga factors, hindi pala porket magkasama ay magsasama na. Hindi pala porket magkasama ay patuloy na magsasama. Kasi may katangian ang isang relasyon para ito ay patuloy na mag-bond. So hindi porket magkakasama tayo sa isang bahay ay habang buhay tayong magkakasama o tatagal tayo. Because there is such thing na tinatawag na dysfunctional relationship or broken relationship. It may not be a broken relationship but dysfunctional. Ibig sabihin hindi ito nagpa-function ng maayos. Why? For some reasons. Dito po sa binasa natin ngayon in verse 19, And so two of them traveled on together to Bethlehem. Magkasama po silang nag-travel. Kaya maganda yung kanta natin, if we hold on together. Napaka-importante po nitong together na ito. So this is the story of Ruth and Naomi. Yung Ruth chapter 1, verses 16 hanggang 19. Sila po ay nasa Moab nung panahon na ito because they came from Bethlehem. Doon sa Bethlehem po, nagkaroon ng taggutom. Ito matindi. Yung Bethlehem po, ang ibig sabihin nito is house of bread. Biruin mo sa lugar na may pagkain, walang pagkain. So matindi po mga kapatid yung disgrace na nangyari dito. Matinding pagsubok yung nangyari sa kanila. At sa tindi ng pagsubok, sila po ay umalis dun sa kanilang bansa. At lumipat po sila sa isang pagan na country. Lugar na kung saan hindi sumasamba sa Diyos na sinasamba nila. Lugar na kung saan hindi sumasamba sa tunay na Diyos. Yun po yung sa Moab. At kapag punta po nila doon sa Moab, kasama ni Naomi at si Elimelech, doon naman namatay lalo. Si Elimelech, hindi nga namatay sa gutom. Umiiwas nga sila para wag silang mamatay. So that they won't starve to death. Kaya lang, doon pa namatay yung kanyang asawa na si Elimelech. At yung kanilang anak, dalawang anak na lalaki, ay doon din nag-asawa. Nag-asawa po sila ng mga unbelievers. Doon sa lugar na yon na napuntahan nila, syempre hawa-hawa na yan. So yung kanyang anak na si Mahlon na pangasawa, yung babaeng yung Moabite na ang pangalan ay Orpah. At yung kanyang anak na si Kilion, na namatay din, ay nag-asawa na nagngangalang Ruth.
Ngayon, sana lalaki ang kanilang family. Nung nag-asawa yung dalawa niyang anak, doon din namatay yung dalawa niyang anak. So napag-iwanan na itong Naomi na ito. So Naomi is left alone, bitter and heartbroken. Bitter and heartbroken. At sinabi niya sa kanyang mga daughters-in-law na magbalot-balot na kayo at iwan niyo na ako. Because there's no reason for them to stay with around. Naomi can see no hope for the future. No hope for marriage for the two young ladies. Wala na siyang magandang nakikita sa future niya. Sinabi niya, iwan niyo na ako. Wala kayong future sa akin. Sinabi niyang ganon. At kung, pangalawa, matanda na ako. At kung magkaanak man ako, sige sabihin na natin magkaanak man ako. Ano, hihintayin niyo pa yun? Sabi niya, wala na kayong future sa akin. Iwan niyo na ako. So, Naomi is left alone, bitter and heartbroken. In fact, pagbalik nila sa Bethlehem, sinabi niya sa mga nakakakilala sa kanya, huwag niyo na akong tawaging Naomi. Tawagin niyo na lang akong Mara. Ibig sabihin nun, bitter. Dahil mapait yung nangyari sa buhay ko. So Naomi develops a pessimistic view of life. So one daughter-in-law lives, but Ruth lives with Naomi. Kaya nga, pagdating ng verse 19, so the two of them traveled on together to Bethlehem. Posible pa ba ang forever na pagmamahalan? Posible pa ba ang isang unbreakable na relationship kahit na may mga prophecy na sinasabi that this will be a year of great separation? Posible pa ba sa isang pamilya na umaasa na kung saan baka matulad din kami o baka matulad din ako sa mga nangyari sa paligid ko o okay na lang na mangyari din ito sa buhay ko? Posible pa ba? Of course, ang sasabihin natin, ito ay posible. So the two of them traveled on together to Bethlehem. So it didn't matter how uncomfortable the journey was going to be. Walang pakialam si Ruth kung gaano man kahirap yung kanyang mararanasan. Ang sa kanya lang ayaw niyang iwan si Naomi. It didn't matter kung meron pa silang kakainin doon. Totoo ba na may pagkain na silang aabutan doon sa Bethlehem? But Ruth was determined to stick with Naomi. So ito po yung pag-uusapan natin ngayon. So join me in our message today entitled Unbreakable Relationship. Sabihin nga po natin, unbreakable relationship. Posible pa ba ito? Ito ang magsasalba sa mga legit na relationship. Ito ang magsasalba sa relasyon ng isang pamilya. Ito ang magsasalba sa isang relasyon ng tunay na pagkakaibigan. Ito ang magsasalba sa isang discipleship na relationship. So let's look at the three major factors of an unbreakable relationship. Tatlong major factors ng isang unbreakable relationship. Sinabi natin, posible? A $1,000,000 question is, paano? At ano yung major factors na ito ng isang unbreakable na relationship? Lahat po ng ready na matuto at mabago at mabless ngayong araw na ito, magsabi nga po ng malakas na amen. Number one, verse 16. But Ruth replied, nung sinabi, sige magsialis na kayo. Wala kayong future sa akin. Yung isa, umalis na si Orpah. But Ruth, stick with Naomi. And the two of them traveled on together to Bethlehem. Verse 16, but Ruth replied, don't ask me to leave you and turn back. Wag mo naman sabihin na iwan kita at talikuran na kita. Wherever you go, I will go. Wherever you live, I will live. Your people will be my people, and your God will be my God. First major factor of an unbreakable relationship is adjustment. Sabihin nga po natin, adjustment. Napaka-importante po ng adjustment. So show your love by adjusting yourself to others, especially in tough times. Napaka-importante na ipinapakita natin ang pagmamahal sa pamamagitan ng pag-a-adjust. Tandaan natin, mahirap mag-advance ang relationship
na hindi marunong mag-adjust. So the two of them traveled on together. Nagsama sila, nagpatuloy sila, nagkaroon ng advancement yung relationship. Minsan tatanungin natin, tingin mo ba tatagal tayo? Tingin mo ba tatagal tong pamilyang ito, yung relationship na ito? Nakadepende kung mag-a-adjust ka o hindi. Why? Lagi nagbabago ang mundo. The world keeps on changing. May panibagong generation na naman, the beta generation. Iba na naman to. Kaya pag matagal ang pacing natin, yung iba hindi pa nakaka-adjust sa mga millennials eh. Papunta pa lang ng adjustment sila sa Gen Z. Eh may alpha generation na. Dumadami na rin ito. Ang pupuno ng workforce ngayon, hindi na lang generation ng mga millennials. Ang workforce ngayon ay dudumugin na ng Gen Z. Halos sila na magiging majority. Tapos unti-unti nang lumilitaw yung alpha generation. Eto ngayon, pag tungtong ng January 2025, ibang generation na naman. Kakaiba na naman. Kaya lang tanda natin, hindi mag-a-advance ang isang relationship na hindi marunong mag-adjust. Sabi mo nga sa katabi mo, adjust. Napaka-importante ng adjustment. Dalawang importanteng bagay when it comes to adjustment. First, be flexible. Napaka-importante po, malalaman mo nag-a-adjust ang isang tao pag siya ay flexible. Tignan niyo po. But truth replied, verse 16, don't ask me to leave you and turn back. Wherever you go, I will go. Wherever you live, I will live. Saan ka pupunta? Mag-a-adjust ako doon. Saan ka titira? Mag-a-adjust ako doon. Magiging flexible ako. Nakakita na po kayo ng isang bagay na hindi flexible? Madaling mabali. Nakakita na po kayo ng isang flexible na bagay? Ang tagal bago maputol. Wherever you go, I will go. Wherever you live, I will live. Your people will be my people and your God will be my God. So show your love by being flexible. Kasi hindi po laging pwede na, ito kasi ako. Uso pa naman yan ngayon. Yung mga ganyang, alam mo yung mga ganyang mga script. Ito kasi ako eh. May mga tao, ang hilig nilang ipilit ang sarili nila. Pero kapag ginaganon sila ng iba, gusto nila yung tao nag-a-adjust sa kanila. Pero sila ayaw mag-adjust sa iba. Paano naman mangyayari yon? Ito kasi yung nakasanayan ko eh. Wala ka pa sa eksena ng buhay ko. Ito na yung ginagawa ko eh. Kaya nga lang, nagbabago ang panahon. Nagbabago ang mga kasama natin, and din tayo man din ay nagsasama. Tandaan, pag hindi ka flexible, hindi ka pwedeng magmahal. Ulitin ko, kapag hindi ka flexible, hindi ka pwedeng magmahal o mahihirapan kang magmahal. Mahihirapan ka lang at mahihirapan lang yung mga tao sa'yo. Remember this principle. If you're not flexible, you are breakable. Kaya maraming mga tao, kapag hindi flexible, madaling mabali. Tignan niyo po yung stick, halimbawa ng barbecue. Bakit madaling mabali? Kasi hindi siya flexible. Sino na sa inyo, sumuko ka na, kapuputol ng wire. Hirap na hirap kang putulin. Kasi napaka-flexible. Nakuha po natin yun, ang hirap baliin kasi flexible siya eh. If you're not flexible, you're breakable. And if you're not flexible, you're disposable. Kaya madalas sa mga kumpanya, sa mga trabaho, yung mga taong hindi flexible, madaling i-dispatch siya. Tanggalin nyo na yan. Hindi mag-work tong project natin na ito kasi hindi flexible tong isang to. Madalas sila'y madaling nadidispatch siya kahit gaano katalino. Kasi paano mapangyayari ang isang proyekto? Paano marireach ang isang goal? Ay may isang tao na hindi flexible. Ipinipilit lagi yung gusto. Gusto nag-a-adjust sa kanya yung mga tao pero siya hindi marunong mag-adjust. So napaka-importante ng flexibility. That's why Sabin Shah said, when it comes to impossible, when it becomes impossible, sinabi niya, to go back to normal, we have to create a new normal and adjust to it. When it becomes impossible to go back to normal, we have to create a new normal and adjust to it.
Kapag imposible na daw na maibalik sa normal ng isang bagay, kinakailangan mag-create tayo ng new normal at mag-a-adjust tayo doon. Lalo na pagtungtong ng pagdating ng pandemic, may new normal na nangyari. Hindi na natin mababalikan yung katulad ng dati. Dahil wala na nun. Hindi na katulad ng dati. Yung panahon natin. Kailangan mag-adjust tayo sa technology. Kailangan mag-adjust tayo sa mga bagay-bagay. Kailangan mag-adjust tayo sa pagbabagong nangyayari. Dati, 8 to 5 lang. Ang pasok. Ngayon, hindi na. Yung iba, patulog ka na, yung iba, papasok pa lang sa trabaho. Sabi ko sa mga church leaders, paano ka makakapag-minister ngayon? Eh, yung strategy mo, pag 1964 pa, pag 1974 pa, hindi. Kung hindi sila pwede, edi wag nila. Hindi pwede yon. Kinakailangan flexible. Kasi kapag hindi flexible, breakable at disposable. May mga bagay na kung saan inaasahan nila na hindi mangyayari ulit ito, mahirap umasa sa wala na. Mahirap balikan ang wala na. So be flexible. Second, paano tayo nakakapag-adjust? Second, be teachable. Sabi nga po natin, be teachable. Ang isang taong teachable, kayang mag-adjust. Tingnan niyo po, your people will be my people and your God will be my God. Pag-aaralan niya ulit yung isang kultura na malayo sa kultura nila. Mag-aaral siya ng Torah. Hindi pwedeng maging Diyos mo. Ang ating Panginoon na hindi ka mag-aaral ng Bible, magsisimula ka sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. The Pentateuch. Pag-aaralan niya ulit paano sumamba dun sa Diyos ni Naomi. Pag-aaralan niya kung paano makisama. Sumasamba, may sabat yung mga tao na makakasama ni Naomi. Hindi pwedeng, bahala ka dyan, basta ako, ganito ako. Hindi, pinili niyang ganun eh. Kaya lang handa siyang matuto. Kaya maraming mga relationship hindi tatagal at hindi natatagal at wala nang mangyayari. Why? Hindi willing to learn. You must be willing to learn. Napaka-importanting factor. Pagdating sa adjustment, hindi makaka-adjust ang isang tao whether sa company, whether sa school, whether sa relationship kapag hindi flexible at hindi teachable. Ito yung component ng adjustment. At madaling maka-adjust ang isang tao na kung saan willing mag-adjust or willing maging flexible at willing teachable. Okay ka ba sa ganito muna, sa ngayon? Willing ka bang maging flexible? Willing ka bang maging teachable? Kasi magkaiba yung panahon na single ka at magkaiba rin yung panahon na may asawa ka na. Ay lalong magkaiba yung panahon na single ka at may asawa at anak ka na. Malaki talaga ang pinagkaiba. But are you willing na maging flexible? Willing ka rin ba na matuto? Kasi ang pagkatuto ay hindi lang bago ka pumasok sa isang relasyon. Willing ka rin bang matuto dun sa journey ng relationship na yon? Kaya maraming breakable. Maraming hindi tumatagal kasi ayaw magpaturo. Ibig sabihin nun, kapag ayaw magpaturo, ayaw mag-adjust. Indira Gandhi once said, life is a continuous process of adjustment. Life is a continuous process of adjustment. Ang buhay po mga kapatid ito ay walang katapusan na pag-a-adjust. Habang buhay ito. Habang buhay. Kahit matagal na kayo magkatabi ng katabi mo ngayon, at kaibigan mo, o kakilala mo, o loved ones mo, lagi ka mag-a-adjust. Habang buhay. Sa mga anak, hindi yung nanay at tatay mo, hindi naman ganyang kalakas yan eh. Dati ikaw ang pinapakain yan. Sinusubuan yan. Baka dumating ang panahon pag hindi na sila malakas, baka ituktok mo na yung kutsara sa kanila pag hindi makakain. Unfair, di ba? Nung ikaw pinagtsatsagaan nila nung hindi ka makakain ng maayos. Nung matanda na yung magulang, hindi na kaya, hindi na rin nag-adjust. Willing ka pang mag-adjust kapag yung nanay mo ay umidad na at medyo nakakalimot na. Sa mga magulang, willing ka bang mag-adjust? Dahil yung anak mo, hindi mo habang buhay, pinupulbuhan sa likod yan. Yung mga magulang, hindi naman habang buhay na ganyan ang ginagawa.
Hindi habang buhay na nakikis-kis ka dyan at hawak-hawak ng kamay. Balang araw, iba nakahawak ng kamay niyan. Baka hindi ka ready. Pag nag-asawa na yan at nagkaanak siya, kasi mag-iiba yung kanyang priority. So napaka-importante ng adjustment para hindi nawawasak ang isang relationship. Life is a continuous process of adjustment. So the first major factor of an unbreakable relationship is adjustment. Listen to this very carefully. It's better to bend than to break. It's better to bend than to break. Minsan kinakailangan mo lang naman, konting unawa muna. Mag-bend ka muna ngayong panahon na ito. Kung panahon na dumadating sa pagsubok, o kaya may karamdaman, o kaya may panahon na talagang dumadaan sa ganitong sitwasyon, are you willing to bend? Para maiwasan mo yung break-up. It's better to bend than to break. And that's adjustment. Pagdating kay Ruth, handa siyang mag-adjust sa kanya. And every time na tayo ay papasok sa isang relationship, papasok tayo sa panibagong journey, panibagong taon, panibagong papasukan natin, panibagong endeavor, panibagong negosyo, willing to adjust ka ba? Ibig sabihin, are you flexible and teachable? Number 2. Again, dito tayo sa verse 16. Ruth said to Naomi, "Do not say that I must leave you. I will go with you wherever you go. I will live wherever you live. You belong to Israel's people. I will belong to them too. God, your God, will be my God." So number 2 is involvement. Sabihin nga po natin, involvement. This is the second major factor of unbreakable relationship. Napaka-importante ng involvement. Now, ano ba itong component ng involvement na ito? Sabi niya dito, wherever you go, I will go. Wherever you live, I will live. Your people will be my people, and your God will be my God. Wherever you go, I will go. Wherever you live, I will live. First, there must be a sense of togetherness. Malalaman mong involved ang isang tao. Napaka-importante pala, no? Alam mo, tumatagal ang isang relationship at nagiging healthy itong relationship na ito kapag may involvement na pangyayari. Ibig sabihin, parte siya ng buhay mo. Wala relationship kapag hindi parte ng buhay. Kaya nga si Lord doon nakapagrelasyon sa atin, hindi niya lang naman tayo tinitignan sa langit. Nag-iwan siya ng Parakletos. Ibig sabihin yung Holy Spirit na kung saan sasama sa atin. Hindi niya hinayaan na hindi siya involved sa buhay natin kasi may relationship na nangyari. Hindi lang naman religion ang nangyari. John 1:12, "Yet to those who receive Him, to those who believe in His name," si Jesus Christ daw, He gave them the right to become children of God. So ang pagiging anak ay hindi lamang relihiyon, kundi ito ay isang relasyon. So napaka-importante ng involvement. There must be a sense of togetherness. Wherever you go, I will go. Wherever you live, I will live. So togetherness is a pleasant feeling of being united with other people, whether in friendship or any relationship. Masaya ka ba? Rinig maigi dito. Masaya ka ba nakasama siya? Gusto nyo manatiling matagal, tumagal. Irritable ka naman na lagi siyang kasama. Dumadating yung panahon ng irritation. Pero ang tanong, handa ka bang maging makasama siya? Ito yung gusto mo siyang makasama. Ito yung willing ka na makasama siya sa journey ng buhay. Nandiyan minsan sa relationship yung naiinis. Di ba? Natural yun eh. Kahit naman si Lord naiinis sa atin minsan eh. Nakuha po natin yun, nagagalit din ng Panginoon. Tayo rin naman, nasasaktan natin ng Panginoon. Kaya lang, pinili pa rin ni Lord na maging involved sa buhay natin. Kaya tumatagal. There must be a sense of togetherness. Willing ka bang makasama siya sa journey ng buhay mo? Kahit na anong mangyari. So wherever you go, I will go. Wherever you live, I will live. So walang masasabing involvement kapag walang togetherness. So paano ka magiging involved sa kanya? Ayaw mo naman siyang samahan sa journey yon.
So napaka-importante ng togetherness. Second, there must be a sense of belongingness. Hindi lang siya togetherness, kundi belongingness. Verse 16, I will go with you wherever you go. I will live wherever you live. You belong to Israel's people. I will belong to them too. Your God will be my God. So involvement means togetherness and belongingness. Tandaan natin that a sense of belonging happens when people are willing to make an effort. Ulitin ko may sense of belongingness kapag yung mga tao ay willing na gumawa ng effort para mag-reach out dun sa taong yon. Para mag-involve dun sa taong yon. So malinaw na gusto talaga at willing talaga si Ruth na ma-involve sa buhay ni Naomi. At parang sinasabi dito din Naomi, o sinasabi dito ni Ruth kay Naomi, Naomi, you're not in this alone. Wherever you go, whatever happens to you, I'll be there. Kasama mo ko. So show your love by involving your life to someone you love, even in times of trials. Ang ibig sabihin nito, ito'y sinasabi mo, nasali ako. Sama ako. Ambag ako. Sama ako, sali ako, ambag ako. May panahon na, tandaan natin sa relationship, minsan may panahon na ikaw yung tatanggap. Pero hindi maganda yung relationship na puro tanggap ng tanggap yung isa. Pero yung isa hindi marunong magbigay. Wala akong ibibigay Yan yung ibig sabihin na napaka-kitid. Dahil may mga bagay na wala kang pang-ambag na pera, pero pwede kang mag-ambag ng time mo. If there's a will, there's a way. Para lang maka-involve, para lang maging parte. Maraming panahon na wala naman ako Wala akong ganitong pera, pero may magagawa ko. Meron akong wisdom, meron akong kakayahan na pwede kong maiambag sa isang relasyon, sa isang grupo. Napaka-importante kasi ng involvement. Kahit na mapagbigay ang mga tao, darating din ang panahon na parang parasite na tong kasama natin O kaya naman, paano tayo magiging magkakilala wala naman sense of involvement? Hindi ka naman involved sa buhay ko, tayo man din. Alam niyo po yun, ano kaya si Lord hindi mag-involve sa buhay natin? Ano kaya mangyayari sa atin? So napaka-importante ng involvement. Willing ka bang mag-ambag? Willing ka ba na sumama? Willing ka ba na sumali? So it's really impossible to love someone by not involving your life to theirs. Kaya mahirap yung absent. Buti nga ngayon no? Kahit minsan malayo-layo ka, madali nang mag-usap, may video call, madaling tumawag. So nandiyan na rin Madaming sa pagbabago ng panahon, marami ang ginagamit ang kaaway sa pagkasira ng isang relasyon. Ba't hindi lang naman kaaway ang kumikilos sa mundo, kumikilos din si Lord. So marami rin kapamaraanan na pwede natin gawin para mag-involve sa buhay ng isang tao na kung saan mahal natin. Ibig sabihin, gumawa tayo ng paraan para ma-involve tayo sa buhay ng mga taong mahal natin. Gawa ng paraan para ma-involve. Therefore, if you love God, dapat kasali ka sa pinapagawa ng Panginoon. If you love His church, dapat kasama tayo sa mission nito. Kasi tandaan natin, ang totoong in love ay involve. Ulitin ko, ang totoong in love ay involve. Napansin mo kapag in love ka, nag-i-involve ka sa buhay niya? O napansin mo yung isang tao may gusto sa'yo, involved sa buhay mo? Kunyari ka pa, hindi mo nahalata. I-in love nga siya sa'yo Kaya nga nag-i-involve, nandiyan kang ilibre ka, nandiyan kang, ako na, sagot ko na yan. Bayaran ko na yan. Nakuha natin, halata naman na in love Kasi involved, nag-i-involve siya. Kasi hindi pwedeng mahal mo, hindi pwedeng in love ka, pero hindi ka naman involved dun sa buhay. Tandaan natin, kapag hindi involved ang isang tao, tiyak malamang madi-dissolve yung relationship na yon. So napaka-importante, involved ka para hindi ma-dissolve ang isang relationship. Remember that many people are interested, but few are involved. Maraming tao ang interesado lang, pero hindi sila involved. Hindi pwedeng interested lang tayo,
pero hindi tayo mag-i-involve, hindi tatagal yon. But Ruth replied, don't ask me to leave you and turn back. Wherever you go, I will go. Wherever you live, I will live. Your people will be my people, and your God will be my God. Yan po yung second major factor ng unbreakable na relationship. First, willing ka bang mag-adjust? Second, willing ka bang mag-involve? Willing ka bang gumawa ng paraan para maging involved ka? Kaya marami hindi tatagal sa isang relationship, whether sa work, whether sa any organization, o saan mang relationship, kasi hindi naman nag-a-adjust. Gusto yung tao nag-a-adjust sa kanya, tama, may part yung ibang tao, pero may part din tayo. Adjust. Pangalawa, involve. Hindi pwedeng mag-isa lang ako, lagi, nakakita ko niya, hindi, kaya ko mag-isa. Walang ganon. Because your success is always connected to people, whether you like it or not. Hindi pwedeng maging successful si Apostle Paul sa kanyang paglilingkod na walang ginamit na Ananias. Na walang ginamit na church. Hindi ka pwedeng maging magaling na negosyante, wala ka namang kliyente. Hindi, magaling ako na teacher eh. Magna cum laude nga ako, summa cum laude nga ako eh. Top 1 nga ako sa board exam eh. Sige, sabihin na natin, top 1 ka, wala ka naman estudyante. Paano ka naging magaling na teacher, wala kang estudyante? So para maging matagumpay kang teacher, dapat may tinuturuan ka. Kahit top 1 ka sa board exam, bilang isang medical na doktor, kung wala ka naman pasyente, hindi ka pa rin magtatagumpay. Kahit top 1 pa tayo sa bar exam, kapag wala ka naman, attorney no case naman, wala kang kliyente, hindi ka pa rin magtatagumpay. So your success is always connected to people. So napaka-importante ng involvement. Napaka-importante ng involvement. Last but not the least. Third major factor of unbreakable relationship. Verse 17. Ito na. Wherever you die, I will die. Ang bigat nito. Pabigat ng pabigat statement ni Naomi. And there I will be buried. May the Lord punish me severely if I allow anything but death to separate us. Wherever you die, I will die. And there I will be buried. May the Lord punish me severely if I allow anything but death to separate us. Third major factor of unbreakable relationship is commitment. Sabihin nga po natin, commitment. So napaka-importante nitong tatlong ito. Lalo na itong huling ito. Commitment. Are you willing to commit your life to this person? Bakit? Tingnan niyo po. Sabi niya dito, wherever you die, I will die. And there I will be buried. May the Lord punish me severely. Parusahan ako ng Panginoon if I allow anything but death to separate us. Napaka-importanting statement nito pagdating sa commitment. Dalawang importanteng bagay ang makikita natin dito pagdating sa commitment, 17a and 17b. First, commitment is sacrificial. Napaka-importanting component ng commitment ang sacrifice. Sinabi niya sa verse 17 sa Living Bible, I want to die where you die and be buried there. Tandaan, ang commitment ay may halong sakripisyo. Hindi tayo makakapag-commit kapag walang sakripisyo na ilalagay dito. Because there's no such thing as commitment without sacrifice. The question is, handa ka bang mag-sacrifice para sa minamahal mo? Kung mahal mo yung katabi mo, handa ka bang mag-sacrifice dyan? Kung mahal mo yung kapatid mo, handa ka bang mag-sacrifice dyan? Sakripisyo, tandaan natin ha, ang sakripisyo, may ibibigay ka. May iaalay ka. Sacrifice. Are you willing to sacrifice your treasure, your time, your talent for that person? Tumibay lang ang isang relationship at maging pagpapala lang kayo sa isa't isa? That's commitment. Commitment for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health. Di ba? To love and to cherish, to this day forward until death do us part. That's commitment. Kasi ang commitment, hindi lang siya for better lang. Kapag for better, okay tayo. Pero pag for worse na. Hindi commitment yon. Pagsasamantala yon. At pagiging selfish yon. Hindi, magkasama tayo kapag nasa better situation. Pero pag worse, labas ako dyan. Kapag naghirap,
Eh, hindi ako kasama dyan. Pag may pera, sama ako dyan. Hindi for richer, for poorer nga eh. Pag mahina ka na, labas ako dyan, out na ako sa'yo. Kasi mahina ka na, pangit ka na. Matanda ka na. Hindi eh. For better, for worse. In sickness and in health. Meron pa nga, till death do us part. Commitment is sacrificial. Malalaman mong nagko-commit ka na kapag ikaw ay nagsasacrifice na. You're giving something. Nagtitiis ka sa bagay na yon. 17b, commitment is radical. Hindi lang siya sacrificial. Ang mabigat dito, ito tignan nyo, hindi lang niya sinabi, tignan nyo, verse 17, I want to die where you die and be buried there. Ang bigat nito. Ayun nga, ang bigat na 17b, may the Lord do terrible things to me. If I allow anything but death to separate us, ang bigat nun. Unbreakable relationship requires radical commitment. So sinasabi lang dito ni Ruth, I will stick with you through thick and thin. Ano man ang mangyari, kasama ako sa iyo, no matter what happened. Parusahan, sabi niya, parusahan daw siya ni Lord. Kung hihiwalay siya kay Naomi, antindi. So paano mo paghihiwalayin ng isang relasyon, sinama pati si Lord sa usapan? Wherever you die, I will die also. Pero sinabi niya dito, parusahan ako ni Lord. Kapag inalaw ko ang anumang bagay na magsiseparate sa atin dalawa, pambihira. Paano ka ngayon? Paano mawawasak ng isang sitwasyon ito? Remember, the true love is not only in good times, but even in bad times. Di lang sa panahon na masaya, di lang sa panahon na may padala, di lang sa panahon na may pa-Gcash, di lang sa panahon na may palibre, pati sana sa panahon ng persecution and even tribulation, sana nandoon pa rin yon. Marami ang tunay na pag-ibig na nasayang dahil hindi kayang ipaglaban. Ulitin ko, marami ang tunay na pag-ibig na nasayang kasi hindi pinaglaban. Sa dami ng hadlang, hindi kayang ipaglaban, buti pa yung kape, ang tapang. Pero may mga tao, walang ganung courage. Indeed, true love is a sticking power. Ang tunay na pagmamahal ay may sticking power yan. Ganda ng pag-usapan natin next week. About authenticity. True love has a sticking power. Nakakita na po kayo ng sealant, na wet and dry na sealant. Akala ko dati, sabi ko, paano nadidikit to? Nasa tubig. Umuulan, dumidikit. May ganun pala. Unbreakable relationship is like a wet sealant. Sticking even when your situation is not okay. Dumidikit sa panahon na may problema. Dumidikit sa panahon na messy ang buhay mo. Kasi hindi lang sa lahat ng panahon, maganda at pogi ang katabi mo, maniwala ka. Ngayon lang yan, naka-makeup lang yan. Ngayon lang yan, pero sa may panahon na kung saan, makikita mo yung mabubulaga ka, maniwala ka. Whether sa physical, whether sa kanyang, minsan may burst ng isang emosyon, di man laging ganon. Pero minsan, ang tao talaga, hindi naman tayo perfect eh. What if nakikita lang natin yung perfection niya? Kaya pagdating sa relationship, may stages yan eh. Hindi lang naman sa relationship, may tinatawag na honeymoon stage. May tinatawag din na honesty stage. May tinatawag din na horrible stage. Makikita mo, mala horror. Marang Regal Shaker to ha. Ba't may ganito? Nakuha po natin. Kaya napaka-importante nitong sticking power na ito. Dumidikit sa panahon na may problema. Dumidikit sa panahon na messy. Hindi lang sa panahon na okay. Kundi sa panahon na messy. Tandaan natin, tough love is tested in tough times. Tough love is tested in tough times. Kaya nga napaka-importante ng commitment. Sa panahon na nakikita mo, parang nakakapikon tong taong to Parang nakakainis. Baka dyan ang kailangan matest mo yung commitment. Kasi nasanay ka na lang ng puro for better. Baka nasanay na lang tayo na for richer. Baka nasanay na lang tayo na in health. Pero in sickness, for poorer, for worse, ay wala na.
So, napaka-importante ng commitment. Sabihin nga po natin, commitment. So, what are the 3 major factors of unbreakable relationship? 3 major factors of unbreakable relationship. Napaka-importante po nito, mga kapatid. Hindi siya magiging madali, pero magiging posible siya. Number 1, ano po yung letter A natin? Adjustment. Sabi nga po ulit natin, adjustment. Adjustment. Be flexible and be teachable. It's better to bend than to break. Kung matagal mo nang kakilala yung katabi mo, o napansin mo, may iba't ibang panahon eh. Sino sa inyo dito, matagal na kayong magkasama, magkakilala sa bahay, magkapatid, kapitbahay, kaibigan, o mag-asawa? Napansin niyo po may mga changes? Nung panahon na makapal pa yung buhok niya, ngayon hindi na ganun kakapalan yung buhok niya, nagbabago talaga. Adjust ka. Napaka-importanting mag-adjust. Nung panahon na kalakasan niya, nabubuhat ka pa niya. Ngayon ikaw nabuhatin yan. Adjustment nagbabago panahon. But are you willing to adjust? Lalo minsan, lalo yung mga magulang natin, na-realize ko yan na may panahon pala na parang maiirita ka sa nanay mo, sa tatay mo kasi parang nakakairita naman to. Para alam mo, minsan magkagaganon ako sa isip ko, ano pa, ulit-ulit ka. Paulit-ulit yan. Paulit-ulit. Tapos piniremind ako ng Panginoon, ikaw ba nung paulit-ulit ka? Nung bubulol-bulol ka pa, nung bata ka, ginanyang ka ba na nanay, tatay mo? Sila nga nag-adjust sa'yo ng bata ka eh. Tapos ikaw ngayon naiirita ka na. Adjust ka rin. Sabi mo sa katabi mo, adjust ka rin. Adjust ka rin. Napaka-importante ng adjustment. Pangalawa, involvement. Ang sisti ba, sila lang ang nag-involve sa atin, tapos tayo wala nang involvement? There must be a sense of togetherness. And even a sense of belongingness. Paramdam mo naman na gusto mo naman siyang kasama. O kaya, di ba, belongingness, gagawa ka ng paraan. Gagawa ka ng paraan. Thirdly, is commitment. Dapat may sacrifice. And we can make it radical. Make it radical. So sa mga taong gusto mong makasama sa journey ng buhay, apply these 3 major factors. Kung gusto mo lang naman. Kung ayaw mo, wag ito i-apply mo. Pag-uusapan natin yun, baka sa Ignite. Paano humiwalay sa mga walang kakwenta-kwentang tao? Parang layo no? Because that's reality. May mga tamang tao sa buhay natin, pero may mga maling tao. May mga taong dapat nasa circle natin, nasa inner circle natin, pero may mga tao dapat nasa outer lang. Circle natin. But, sa mga taong gusto mong makasama sa journey habang buhay, mga taong importante sa atin at gusto ng Panginoon na kasama natin, apply these 3 major factors. Verses 18 and 19, ano nangyari? No, may adjustment, may involvement, may commitment. What happened? Verse 18, tignan niyo po, ang ganda na ito. When Naomi saw that Ruth had her heart set on going with her, she gave in. Tigas talaga ni Naomi, no? Hindi, iwanan nyo na ako. Mamalasin din kayo. Pag sinabi, tignan nyo, kamalas-malas yung asawa ko. Minalas yung mga anak ko, pati kayo, mamalasin kayo sa kapaitan ng buhay ko. Lumayas na kayo sa piling ko. Hindi. Tapos binanggit niya na ni Ruth, hindi. Kahit ano mangyari, huwag mong sabihin, layasan kita. Kakapupunta, susundan kita. Your people will be my people and your God will be my God. Saan ka mamamatay? Doon din ako mamamatay. Parusahan ako ng Panginoon if I allow anything to separate us. When Naomi saw that Ruth had her heart set on going with her, she gave in. Napansin nyo, nakakapagpalambot ng puso ang tunay na pagmamahal. Nakakapagpalambot ng puso, ng matigas na puso, ang mainit na pagmamahal. Kaya may mga tao na feeling natin napaka-hard. Bitter eh. Baka may nararamdaman. Baka may pinagdadaanan.
Ikaw man din, napakatigas ang puso mo eh. Pero naramdaman mo yung tindi ng pagmamahal ng Panginoon, lumambot ka eh. Baka ito ang kinakailan, in-apply natin sa taong ito. Nakakapagpalambot ng napakatigas na puso, ang napakainit na pagmamahal. When Naomi saw that Ruth had her heart set on going with her, she gave in. Ito pinakamalupit. Verse 19. And the two of them traveled on together to Bethlehem. If we hold on together, I know a dream will never die. Napansin natin mga kapatid, maraming mga pangarap ang mawawala. Maraming future ang masisira. Kapag nawasak ito. So napansin natin, walang split na nangyari, walang iwanan na nangyari. Tandaan natin, the two of them traveled on together to Bethlehem. Kung wala itong together nila dati, makinig kayo maigi dito. Wala tayong forever ngayon. Ulitin ko. Let me submit to you today na kung wala itong together nila dati, wala itong forever natin ngayon. Bago ko pumunta doon, ano ba nagiging epekto kapag wala itong together na ito? So they traveled on together dun sa journey. In good times and in bad times. Kasi gusto mo eh. Kasi gusto ka. Dumadaan lang sa pagsubok. Alam niyo po ba that 75% of children of divorce also end up going through a divorce? Yung mga bata na kung saan nagpakasal, na parte ng isang pamilya, galing sa isang broken family, 75% ganun din na nangyayari sa buhay nila. 75%. Children from divorced families drop out of school at twice the rate of children from intact families. Karamihan sa mga kabataan na hindi belong sa isang intact na family, sila'y nagda-drop out na sa school. Ay na mag-aral, nawawalan na ng pangarap. And among teenage and adult females, parental divorce is linked to lower self-esteem. Bumababa yung tingin nila sa sarili nila. Kasi lalo na nakikita nila may buong pamilya tapos sila walang nanay, walang tatay. Papasok sila ng maaga sa isang sexual activity. Greater delinquency, magloloko. Difficulty establishing fulfilling, lasting adult heterosexual relationship. Papasok sa isang maling relasyon, magkakaroon ng matinding identity crisis. At sinabi ng pag-aaral that the best predictor of teen suicide is parental divorce and living with only one parent. Also, divorces have high suicide rates. Ganong kataas. Ang nangyayari, puro negative ang nangyayari. Kaya ito ang plano ng kaaway. Ang plano ng kaaway to steal and kill and destroy. Bakit? Maraming pangarap, maraming dream ang mawawala kapag nawasak ng kaaway ang isang relasyon. Nakuha po natin yon. Masasabi ko po ito, hindi lang dahil na pag-aralan ko. Nasasabi ko ito kasi naranasan ko. Kung kailan magpapastor na ako, doon pa nagiwalay nanay at tatay ko. So na I've decided, wag na ako magpastor. Biruin mo yon. Kung nangyari po yun, wala kayong kausap ngayon. Kung winelcome ko lang yung ganong klaseng idea. Nung panahon na yon, nag-asawa at nagkaanak ang mga kapatid ko ng napakaaga. Napakaaga. Nag-asawa at nagkaanak. Yung mga kapatid ko hindi na nagsipag-aral. Nakuha po natin. Yun yung epekto niya. Pero, sinasabi ko nga po, hindi porket ganyan na nangyari sa buhay mo, wala na mangyayari sa buhay mo. Though you came from a dysfunctional or broken family, hindi na mangyayari sa buhay. Kaya kapag nagkakasal po ako, ito lagi kong sinasabi, yun yung message sa akin ni Lord. Sira na nga pamilya mo, sirain mo pa buhay mo. Sira na nga pamilya mo, sirain mo buhay mo. Ayusin mo buhay mo. Ang problema, ganyan na nga nasa paligid mo, gaya ka pa ng gaya. Malay mo maging pagpapala ka sa kanila balang araw. And take God, gano'n nga po nangyari. Kesa wasakin mo ang buhay mo,
humingi ka ng tulong sa Panginoon. Kaya gusto ko malaman ng bawat isa sa atin. Hindi porket galing ka sa isang dysfunctional at broken na family, ganyan na rin mangyayari sa buhay mo. Kaya mo magtagumpay kapag si Kristo na nakialam. At kapag si Kristo na ang naghari sa buhay mo, mag-iiba ang buhay mo. Instead na maging sumpa ka, magiging pagpapala ka sa maraming tao. Yung pinagdaanan mo ay gagamitin ng Panginoon para mapatatag ang iba at matulungan ng iba. Kasi nag-iiba ang lahat kapag si Kristo na ang naging sentro ng buhay na yan. Amen po ba? Come on. Purihin natin ang ating Panginoon. Wala itong together nila dati. Pag wala tayong forever ngayon. Kaya napaka-importante nito. The two of them traveled on together. Ang maganda dito mga kapatid, bakit ko nabanggit yon? Wala itong together nila dati. Pag wala tayong forever, wala itong together. Kung wala yung together nila dati, pag wala yung the two of them traveled on together, wala tayong forever ngayon. Let me explain ng mabilis. Matthew chapter 1, verses 5 hanggang 6 and verse 16. Tignan niyo po maigi. Verse 5, Salmon the father of Boaz, whose mother was Rahab. Tignan niyo po ito yung lineage ng Panginoong Jesus. Salmon the father of Boaz, whose mother was Rahab. Kilala niyo po si Rahab? Prostitute. Pag binabasa niyo po ito, dati tinatamad ako magbasa ng lineage, ng mga genealogy. Kaya lang buti naturuan ako. Titignan mo yung pinanggalingan ng mga taong binabanggit para hindi tatama rin magbasa ng mga pangalan-pangalan. Salmon the father of Boaz. Boaz, napangasawa ni Ruth, di ba? Doon sa Bethlehem, siya yung sumalo. Kay Ruth. Salmon the father of Boaz, whose mother was Rahab the prostitute. Boaz the father of Obed, whose mother was Ruth. O, dalawa ng unlikely women nakita ko dito. Isang Rahab prostitute. Isang Ruth unbeliever. Pagan. Obed the father of Jesse. And Jesse, verse 16 niyo po, the father of King David. Prostitute. Naging lola ng King David na napakasikat, napakagaling na hari. Unbeliever dati, na naging believer lang. Galing sa isang pagan na country. Naging lola din ni King David. Kapatid, don't let your past define your future. Hindi porket ganito naging Pasko, yan na magiging future ko. Hindi porket ganito naging brand ng family ko, ito naging tingin sa pamilya ko, ito na magiging buhay ko. Pwedeng mag-iba ang lahat. Maniwala ka kapatid. Pag nandiyan na ang Panginoon sa buhay mo, di mo akalain, yung mga unlikely women na ito, pambihira, naging lola ng matinding hari. Buti na lang, hindi nagkamali si Ruth ng sinamahan. Nakaan niyo po mga kapatid, kaya malaki na factor yung sinasamahan natin. At nag-stick tayo, handa tayo mag-adjust, handa tayo mag-involve, handa tayo mag-commit. Buti na lang, hindi nagkamali si Ruth ng sinamahan. Naging lola tuloy siya ng napakahusay na hari. Wait, there's more. Verse 16, and Jacob the father of Joseph, the husband of Mary, and Mary the mother of Jesus, who is called the Messiah. Hindi lang siya naging lola ng hari na si David. Naging lola din siya ng hari ng mga hari. Lola sa laman. Walang iba kundi ng Panginoong Jesucristo. Nasali siya dito. Nag-commit, nag-involve, nag-adjust. The husband of Mary, Joseph, the husband of Mary, and Mary was the mother of Jesus, who is called the Messiah. Indeed, listen to this as we end. God can change you. God can bless you for you to become a blessing. First, give your life first to the same God na meron sila. And He can change everything. Don't let your past define your future. Di porket ganito yung nangyayari sa atin o nangyari sa iyo in the past mo, ganyan ka na habang buhay. Maniwala ka. God can make your life different. God can bless you para maging pagpapala ka. Magugulat na lang sila. Balang araw,
kwento mo na lang yan. At yung kwentong yan, magiging pagpapala sa iba. Maniwala ka kapatid, pag si Kristo ang naghari sa buhay mo, nakialam sa buhay mo, nag-iiba ang lahat. At naniniwala ko kapatid, hindi nagkataon na napakinggan mo to. Gusto kang pagpalain ni Lord. Sa kabila ng mga pain na nangyari sa atin, sa kabila ng mga naranasan natin, God wants to bless you for you to become a blessing to others. Kapatid, huwag kang bibigay. Magpatuloy ka sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo sa presensya ng Panginoon. If you can stand right now. Habang tayo nakatayo ngayon, I want you to close your eyes. Ikaw at ang ating Panginoon ngayong oras na ito. God can bless you for you to become a blessing. Huwag mong hahayaan kapatid, yung mga nangyari sa atin, mapapait na bagay na nangyari sa ating buhay. Ang sisira sa ating buhay. Yung mapait na yan, magiging matamis yan balang araw. Paano mangyayari? Imposible sa iba yon. Pero kay Jesus, nagiging posible yon. Because with men, these things are impossible, but with God, all things are possible. Kung mong you hear right now, may kanya-kanya, mayroon kang pinagdaanan na napakapait, or maybe today, may pinagdadaanan ka na napakapait na sitwasyon, katulad ng kay Naomi, call me Mara. I don't know kung ano yung mapapait na sitwasyon na yan. I don't know kung ano yung masasakit na sitwasyon na yan na pinagdadaanan mo sa buhay. Who would have thought na yung mga dumaan sa ganitong pagsubok, pinanggalingan pa ng mga matitinding hari? Who would have thought? Kaya nga kapatid, di mo man alam specifically kung ano yung mangyayari sa future mo. God holds your future. Kung hindi mo alam, bigay mo yung buhay mo sa nakakaalam. Walang iba kundi ang Panginoon. Kung sila'y nagkaganon na bago buhay nila, di bigay din natin yung buhay natin sa Diyos na nagbago ng buhay nila. God is your game changer. If you're this person right now, who's experiencing bitterness, full of pain, brokenness, kagulo-gulo yung isip, yung buhay, give your life to Jesus. If this is your first time ngayong araw na ito, kapatid, or maybe this is your first time na hindi lamang dumalo, kundi first time na sinasabi mo, malinaw na nangungusap sa iyo si Lord, at sinasabi mo, Lord, I believe that you can change the trajectory of my life. Lord, I believe, Lord, na kaya mong paggalingin kung anumang merong karamdaman ng pusong ito, Lord. Anumang pagkawasak na meron ako. If you believe that God can heal you, that God can help you, ngayong oras na ito, kapatid, give your life to the same God na kung saan pinagbigyan ng buhay ni Ruth. Who would have thought na magkakaganon yung buhay niya? Pero alam ni Lord. Bibilang ako ng 3, kapatid, kung kanina ka pa kinakausap ng Panginoon, and you really want to give your life to the same God na nagbago, na nagpala ng buhay nila, lift up your hands right now. Come on. 1, 2, 3. Habang nakataas yung kamay na yan, mananalangin tayo, but make it your personal prayer. And I believe that after this, your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now. Lord Jesus. Lord Jesus. Come into my life. Come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner. I admit that I am a sinner. But I believe that you are my Savior. But I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Change me. Change me. Save me. Save me. Heal me. Heal me. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Kapatid, kung ipinanalangin mo to ng personal, na nagmumula sa puso mo, kapatid, maniwala ka. Jesus is the same yesterday, today, and forever. The Lord is healing you right now. He is saving you. Father, in the name of Jesus, I pray that you mend every broken heart. In the name of Jesus. Lord, wag kumapit sa Kanya yung mapapait na nangyari sa Kanya in the past, kundi yung grace mo, Panginoon, ang patuloy niyang madama at maranasan. Lord, maging bahagdan niya, Panginoon, yung mga bato na ipinukul sa Kanya ng mundo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Gagamitin niyang bahagdan yun at gagamitin mo, Lord, para may marating pa siya sa buhay. Lord, I pray, bigyan niyo po ng kapayapaan ang mga naguguluhan. Bigyan niyo po ng direksyon, Panginoon, ang mga naliligaw.
Bigyan niyo muli ng buhay, Panginoon, ang mga buhay namin na wala ng kabuhay-buhay. Bigyan niyo po ng sigla at bigyan niyo po muli ng lakas. In the name of Jesus. Ngayong oras na ito, kapatid, ikaw ang ating Panginoon. I will give you just 30 seconds to 1 minute right now. Nalangin ka personally. Alam ni Lord yan, ba't gusto ng Panginoon, ikaw mismo lumapit sa Kanya. Just come to Jesus personally right now. Kahit ilang segundo, kapatid, ngayong oras na ito. Just be transparent to the Lord. And maybe some of you right now, kabuhok na lang, pero Lord, gusto ko po mag-commit sa iyo. Kausapin mo ng personal ang Panginoon. Dedicate your life to the Lord. Commit your life to the Lord. Right now, hingi tayo ng tawad. Kung nakasakit pa tayo, nakawasak tayo ng buhay ng iba, kapatid, sapat ang grasya ng Panginoon. Don't let your past define your future. Hindi ka yung huling pagkakamali mo. Hindi ikaw yung huling pagkakamali ng pamilya mo o ng anak mo, ng asawa mo. Hindi ikaw yon, kasi nag-iiba yan kapag si Kristo ay nasa sentro. Nag-iiba ang lahat. Kaya magbago ng ating Panginoon. Talk to God right now. May pinapagaling na puso ang Panginoon. May mga pinaghihilom na sugat ang ating Panginoon. Ngayong oras na ito, mahal na mahal ka ng ating Panginoon. Sasabihin na lang ng iba balang araw at sasabihin mo, who would have thought na mangyayari pa pala sa buhay ko to? Who would have thought na may maganda pa palang mangyayari sa buhay ko? Who would have thought? Walang imposible kay Jesus. Walang imposible sa ating Panginoon. Come on. Kapit ka sa ating Panginoon ngayong oras na ito. Kapit ka sa Kanyang pagmamahal. Hayaan mo yung pagmamahal na yun ng ating Panginoon na magpagaling sa iyo. Ang magpalaya sa iyo. Ang magpala sa iyo, kapatid. Pwede ka magsimula sa pagmamahal ng ating Panginoon. Surrender everything. Commit everything to God right now. Bigay mo na yan kay Lord. Iasa mo na yan sa Panginoon. Come on, for the last time, just come to the Lord. Yes, we need you, God. Yes, Lord. So God, I will worship you until the very end. Salamat, Panginoon, because the same God who changed their lives is also the same God who will change ours. Salamat na lang, Panginoon, dahil yung Diyos na nagpala sa kanila ay siya pa ring Diyos na kaya magpala sa amin. Salamat, Panginoon, na yung Diyos na bumuo ng puso nila at ng relationship nila ay siya ring Diyos na kayang bumuo ng puso namin. Maraming mapapait na nangyari sa amin, Panginoon, but thank God. Dahil ang nakakapit sa amin ay hindi yung pait, kundi yung tamis ng pagmamahal mo, Panginoon. Sapat na yung tamis ng pagmamahal mo, Panginoon, para mapagtakpan at magapi yung pait na pangyayari sa aming buhay. Lord, I pray right now that you fill every heart right now ng pagmamahal mo, Panginoon. I pray, God, that you restore every broken heart right now. Sinabi mo, Panginoon, that you love the broken-hearted, Panginoon. You are close to the broken-hearted, Lord. Mahal mo kami, Panginoon. That's why you're here, Panginoon. At masasabi na lang namin salamat. Kung kami lang, wasak na yung buhay namin. Pero nang dahil sa iyo, Panginoon, nabuo ang buhay namin at naging pagpapala pa ito sa marami. Salamat mo, Panginoon. Right now, I commit to you the life of these people, God. Lahat, Panginoon, ng mga curses na binanggit sa kanila ng mga tao, lahat ng mga curses na binanggit nila sa sarili nila in the past, Lord, ay amin pong nire-renounce. Hindi bitter ang kanilang buhay, kundi better sa pangalan ng Panginoong Hesus. They are an asset and not a liability. They were blessed by you at hindi na sila cursed, Panginoon. Kaya sila ay pinagpala.
upang maging pagpapala. Salamat po, Panginoon. Kaya marapat lamang na ibigay namin ang pinakamataas na pasasalamat namin at papuri sa Diyos na nagbabago ng buhay, sa Diyos na nagpapagaling, sa Diyos na nagpapala. Sa iyo pong pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lahat po ay magsabi ng malakas na Amen and Amen. Come on. Sa lahat ng pinagpala ng Panginoon, malakas na palakpak para sa Kanya ng pagsamba. Come on, praise God. Hallelujah. Praise the Lord. You make all things work together for my good. You make all things work together for my good. You make all things work together for my good. You make all things work together for my good. You said the same through the ages. Your love never changes. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans rage, I don't have to be afraid, because I know that you love me. Your love never fades. Oh, 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 oh. It's more